May isang pambihirang kwento sa simula ng Biblia. Makikita natin sina Adan at Eva na nasa gitna ng hardin ng Eden. At lahat ng nasa hardin na ito ay talagang maganda. Lahat ay eksakto at nakaayon sa magandang disenyo. Kaya lang, inutos ng Diyos na may isang puno dito na hindi nila dapat kainin ang bunga kasi mapanganib ito at pwedeng ikamatay nila. Ganun lang yon? Iwasan ng puno at ang bunga nito at magiging okay lang tayo? Tama, simple lang naman pala. Kaya lang, may ahas sa hardin na ito. Babaguhin niya ang kwento. Sinabi nito na kapag kinain mo ang bunga ng puno ito, hindi ka mamamatay. Ang totoo, gagawin ka nitong katulad ng Diyos. Naniwala sina Adan at Eva sa ahas at kinain nila ang prutas. At dahil dito, nawalan ang kagandahan ng hardin. Ang saklap talaga. Tapos, pumasok ang kasamaan at kamatayan sa magandang mundo ng Diyos. Teka lang, bakit may nagsasalitang ahas sa hardin? Ibig kong sabihin, malaking problema yan. Oo nga, kakaiba talaga yan. At ang isa pang nakakapagtaka ay hindi sinabi sa Biblia kung bakit o paano siya nakapasok doon. Ipinakita lang ang ahas bilang isang nilalang na naghimagsik laban sa Diyos at gusto niyang pagdudahan ng tao ang kabutihan ng Diyos at dalhin sila sa daan papunta sa kamatayan. Kaya kung ano man ang ahas na ito, sa kanya nagsimula ang kasamaan na kumakalat sa mundo at sa ating mga buhay. Hanggang ngayon. Pero may pag-asa pa dahil dito mismo sa kwento, nag-iwan ng Diyos ng magandang pangako kay Adan at Eva. May isang taong darating sa hinaharap. Anak yun ni Eva. At dudurugin ng taong ito ang ulo ng ahas at wawasakin ang kasamaan kung saan ito nagsimula. Pero habang naglalaban sila, kakagatin ng ahas ang sakong ng taong yun. So, parang pinatay nila ang isa't isa. Oo, kakaiba talaga pero maganda din ang pangakong ito. Tapos mabibitin ang daloy ng kwento hanggang sa susunod na mahalagang pangyayari. Pipiliin ng Diyos ang lalaking ito na si Abraham at sasabihin sa kanya na mula sa kanyang pamilya ibabalik ng Diyos ang kabutihan at pagpapala sa lahat ng bansa sa buong mundo. At habang sinusundan natin ang kwento ng pamilyang ito, makikilala natin ang isa sa mga apo ni Abraham, ang lalaking ito, si Judah. Tinanggap niya ang pangakong may isang hari na magmumula sa kanyang lahi at susundin ng buong mundo. Ang haring ito. Dahil sa kanya, magkakaroon ng kapayapaan. Magkakasundo ang lahat. Bubuhos ang maraming pagkain at alak at gatas at magkakaroon ng mga ubasan. Ang saya talaga nito. Ang unang hari na nakilala natin mula sa lahi ni Juda ay ang lalaking ito, si Haring David. Isa din siyang bayani. Siguro siya ang dudurog sa ahas. Kaya lang taglay din ni David ang kaparehong kasamaan gaya ng lahat ng mga tao. Hindi niya dinurog ang ahas. Kabaliktaran na nangyari. Pero nangako ang Diyos kay David na darating ang haring ito mula sa kanyang lahi paglipas ng panahon. Habang tinutuloy mo ang kwento, makikita mo ang bawat isa sa henerasyon ng kanyang mga anak. Maiinis ka lang sa kanila. Tinatalo lang sila ng ahas. Pinipili nila ang kasamaan. Ang habol lang nila ay pera, sex at kapangyarihan at sinamba nila ang ibang mga Diyos. Sobrang lumala ang mga bagay na lalong nagpadapa sa bansang Israel sa lupa. Kaya pinatapon sila ng malaki at masamang imperyo ng Babylonia. So ngayon, naubos na ang mga hari na tutupad sana sa pangakong ito. Kaya parang nasira na ang buong plano. Pero sa madidilim na araw na ito, may isang naiibang grupo ng mga taong tinatawag na mga propeta. Hindi sila tumigil sa pagsasalita tungkol sa darating na hari at ipinapaalala nila sa atin ang pangako na darating siya. Tatalunin niya ang kasamaan at bubuhayin niya ulit ang magandang hardin. Ngayon, may isang propeta, si Isaias. Ipinaliwanag niya sa atin kung bakit kinagat ng ahas ang haring ito. Ayon kay Isaias, tinanggap ng hari ang sugat na ito dahil sa kasamaan ng mga tao at ito ang ikamamatay niya. Pero pagkatapos, bigla siyang babalik.
At sinasabi ni Isaias na dahil nagdusa siya sa sugat na ito, pwede na siya magbigay ng kagalingan para sa ibang tao. Pero natapos na ang lumang tipan at hindi man lang nagpakita ang hari na dudurog sa ahas na pinag-uusapan ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit magsisimula ang bagong tipan. Ipapakilala nito sa atin si Jesus na taga Nazaret. Hindi siya ordinaryong tao gaya ng iba, kundi dumating siya para tuparin ang mga naunang pangakong ito. Oo nga, malalaman natin na nagmula siya sa angkan ni David, Judah at Abraham. At pinuntahan niya ang mga bayan ng Israel. Ipinapahayag niya na dumating na ang magandang kaharian ng Diyos at hinarap niya ang epekto ng kasamaan sa mga tao. Pinagaling niya ang mga may sakit. Pinatawad niya ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Maraming tao ang naniwala sa katotohanan na siya ang ipinangakong hari. Pero sinabi ni Jesus sa kanyang pinakamalapit na mga alagad na magiging hari siya at magdadala ng kapayapaan. Pero papasanin niya ang buong kasamaan ng mga tao. Ang kagat ng ahas na papatay sa kanya. Iyon nga, kaya parang nagtagumpay ang ahas. Kaya ang kwentong ito ay talagang isang trahedya. Maliban sa susunod na mangyayari. Bumangon si Jesus mula sa kamatayan. At ngayon may sariling kapangyarihan na si Jesus laban sa kasamaan at kamatayan. Kaya para sa mga sumulat ng bagong tipan, ang kapangyarihan ni Jesus laban sa kasamaan at kamatayan ay ibinibigay na ngayon sa atin para magtagumpay laban sa masasamang epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. Pero kahit ganito, ang kamatayan at kasamaan ay talagang problema sa buong mundo at sa paligid natin. Kaya nagtatapos ang kwento ng Biblia sa paglalarawan sa araw na ito na darating, kung kailan babalik si Jesus at tatapusin niya ang inumpisahan niyang gawain. Tuluyan niyang tatapusin at papatayin ang ahas. At ibabalik niya ang magandang hardin dito sa lupa.